Hello mga tao, it is me, Apple with me, at welcome ulit dito sa Minecraft Java Edition. Yay! Wow! Yay! Bagong episode. Dito na yung pasalubong niya for today. It's a fried chicken. Yes, like part yums. So, kung naalala nyo last episode, nagsimula na tayo mag-fishing and makita nyo meron na akong 31 levels dito dahil medyo nag-fishing ako off-camera and meron na tayong opportunity ulit para ma-enchant itong diamond pickaxe natin at sana maswerte tayo ngayon. Sana makakuha tayo ng extra enchantments, unbreaking or fortune, yes. Papam! Wow! Sobrang swerte natin. Okay, well, medyo wala tayong nakuhang magandang enchants. So, disenchant na lang natin yung diamond pickaxe natin na to. And at least meron pa tayong natitirang levels para makagawa ng isa pang thing. At yung gagawin natin ay magko-combine tayo ng dalawang fishing rods na to. Tulad ng ginawa natin para kay Apple with you sa last episode. Gagawa tayo ng sarili naman nating ultimate fishing rod over here. At bibigyan natin siya ng sobrang magandang pangalan. It is Tilapia Fishy, the fishing rod. Wow! Hala, umuulan. Yung mga friends natin dito nababasa sila. Donkey and Doggy. Ito, bigyan natin sila ng temporary bubong ito para hindi sila mabasa dyan. Sorry guys, sorry, nakatali lang kayo dito. But also, mapapansin nyo, level 30 na tayo. Fully healed na yung ating fishing rod na may mending dahil nagpe-fishing lang ako. So, susubukan natin ulit mag-enchant dito sa ating wait, check muna natin sa book. Walang magandang enchant. So, ito, mag-enchant tayo dito sa ating diamond pick. Tcharam! Ayan. Yeah. Okay na rin siguro to. May extra enchantment. Wala pa rin tayong fortune pero sige, siguro okay na yung unbreaking efficiency sa diamond pickaxe. Iilang minuto later. So tingnan nyo to guys, nangyari sa isang iron pickaxe. Yung gusto ko sana mangyari sa diamond pickaxe natin dito sa enchanting table. Pero malas tayo dito. Ito pala yung enchantments natin so far, diba? Pero yung ating iron pickaxe dito, nasa kanya lahat ng perfect enchantments. Tingnan nyo to. Tchadang! Wow! May efficiency 4, fortune 3, unbreaking 3. Ito sana yung gusto natin para sa ating diamond pick. By the way, sa next part na to, na-disable ko accidentally yung game sounds natin. So ako muna gagawa ng sound effects ng game. Hala, umuulan na naman. Buti na lang, may bubong na yung ating friends over here, diba guys? Ang ganda ng bubong nyo dyan, no? Ang ganda ng bahay natin dito. Yung mga phantoms, of course. But, ito, habang nandito na tayo, nag-enchant na mga kung ano-ano, magagawa na rin tayo ng ating magandang bow dito dahil marami tayong nakukuhang magagandang bows from fishing. So, ito, magkakombine tayo na mga phantoms, excuse me. Also, naka-off ata yung game sounds natin. Wait lang. Okay, ito guys, nag-fishing pa ako ng konti para magkaroon ng extra levels para mabigyan natin ng special pangalan itong bagong special bow natin. At ano yung pangalan na yun? Siya si Laboda. Gets nyo guys? Parang parang labada pero bow. Sobrang pangit. Sorry, kanina pa ako nag-iisip dito ng clever pony name para sa bow natin. Wala ako maisip talaga. Isa ko lang naisip si ballpen. Papangit. Okay, tama na yan. And nandito tayo ngayon sa may caves, malapit lang dito sa base namin ni Apple with you kasama si Laboda over here dahil medyo mas confident ako mag-solo caving adventure ngayon. At sobrang confident ko dito sa ating solo caving adventure, magsiset ako ng spawn dito. Hindi dahil sa tingin ko mamamatay tayo. No, yun lang talaga mga galawang pogi, yes. So kung pogi kayo, mag-set kayo ng spawn nyo. So ito, bababa tayo over here and tatakbo agad dahil may naririnig akong zombie dyan. Hindi tayo takot sa kanya, no. Gusto ko lang maglagay ng mga torches here. At dito makikita natin, laki pa pala ng cave na to. At merong tiny zombie dyan. Hala, yung mga baby zombies, nakakatakot yung mga to dahil ang bibilis nila. Pero buti na lang meron tayong Laboda over here. Yes, kaya natin siya patayin from afar. At delikado talaga dito dahil kita nyo yan, may dalawang baby zombies agad humahabol sa atin. Buti na lang meron tayong Laboda dito pero hindi lang sila dalawa. 3 silang baby zombies. Hala, lagot sila pero wala masyadong magaling yung ating Laboda skills. Wow! So far guys, naririnig nyo pala yung aking voice over dito sa ating solo caving adventure. Pero ito, paparinig ko sa inyo yung aking live commentary, super macho commentary para makita nyo kung gaano ka brave ako. My goodness, ang laki ng cave. Oh my gosh, so scary this game, the jump scares, man. My weak armor can't survive this. San kayo nanggagaling? Wala ka doon, nagdumaan ako dyan just now.
Oh my goodness. See, what is that? Saan sila nanggagaling? What is this? Pero ito, balik tayo sa voiceover saglit dahil nakita ko tong chicken na may zombie sa likod niya at gusto ko sana tamaan yung zombie lang. Medyo napiyok tayo dun But also, ayoko i-risk na mapatay yung chicken na yun. So, tataas na lang muna tayo dito at tatakas tayo sa kanila. Bye. Ha ha ha. Mahahabol ba niya ako? Oh, my goodness. Mahahabol ba niya ako here? Pero tama na yung ating pagsusolo adventures dahil nandito na si Apple with you at mukhang maiiniwan siya sa ating pasalubong I love you. Hala, at mukhang ginamit pa niya itong parang poste na pinaglagyan natin ng pasalubong natin sa kanya. Si beautiful fishing rod. At dahil pareho na kami merong magagandang fishing rods, magandang opportunity ito para sa konting kalokohan. Hello. Hello? Hello. Hello? Nakita mo yung gift ko? Ganda No. ng gift ko. Oh. Ay, malakas sa ano yan sa fishing rod durability. Oh. Hala ka! Ay. What? Oh! Ay. Oh. Kung naka-crouch, di ka masyadong Ah! Uy, saddle. Wow. Tignan mo to. Mending book agad. Oh. Mending. Wow. Mamamatay ka ba pag nalaglag ka dyan? Kanina, di ako namatay. Oy, di ko makita. Oy. Feel ko may fish na dapat yan. Oh! Sumama ka? Oo. Oy. Oy, don't touch my mending book. Oy! Excuse me. Kita ko yun, may nawala dun. Ay, ito. 2 diamonds for you. Oy, fully grown na yung aking sugarcane. Hala! Mga bad boys. Tatamaan ba nila tayo? Saan? Oh, oh. Okay. Here you go. Ayun, tamaan mo sila. Kaya ba? Oh. Ayun. Yun, tumaan Wow. Wow. Ay, nako. Inom ka milk. So nakita nyo dito guys, nagkaroon ng bad omen effect si Apple with you dahil may napatay siya isang pillager captain at sasabihin ko lang, huwag nyo kalimutan to dahil magiging importante yung bad omen na yan sa future. Pero for now, babalik muna kami ni Apple with you sa skeleton spawner na nahanap namin last episode dahil gagawa na namin siya ng farm ngayon at sobrang simple lang nito lalo na dito sa sa Java edition. So, yung unang step na ginagawa ko usually ay mag-extend ako ng 4 blocks in every direction mula sa ating spawner. Kaya ito, naglalagay tayo ng mga dirt blocks dito para mabilang yung 4 blocks na yan. And sa ilalim din ng spawner natin, gusto rin natin mag-extend ng 4 blocks. So, dito maglalagay tayo ng 4 na dirt blocks sa ilalim ng spawner. Tapos yung kailangan na lang natin gawin ay tanggalin lahat ng mga blocks na nasa loob ng area nitong mga dirt blocks na nilagay natin. And after some editing magic, magiging ganito na yung itsura ng ating spawner. Yes, so ganito yung itsura ng area pag na-clear out na natin lahat ng mga blocks. Tapos pipili lang tayo ng isang site kung saan natin gusto itulak yung mga skeletons natin at magmamine tayo ng 2 blocks pababa. Ito, i-clear out lang natin padiretso hanggang sa makaabot tayo sa kabilang side ng ating farm and then pupunta tayo dito sa may gitnang area, i-align natin sarili natin sa spawner and then ito, gagawa tayo ng butas. Over here sa gitna, lalagay rin tayo ng sign dyan sa ibabaw ng butas natin at mababa tayo ng another 2 blocks dahil dito naman mahuhulog yung skeletons natin after nila matulak mula sa ating spawner area and then gagawa tayo ng water elevator dito. So kung naalala nyo last episode, kumuha tayo ng soul sand para dito and dito natin siya ilalagay sa ating water elevator. Actually, hindi sobrang kailangan nitong water elevator na to Yung reason lang na gagawin natin ito ay para maging one hit kills yung mga skeletons natin pero pwede naman padiretso na lang sila sa isang butas kung saan natin sila tatamaan ng sword natin paulit-ulit. But yeah, ito yung simula ng water elevator natin. Gagawa tayo ng parang tunnel pataas mula dyan sa ating soul sand. Pero bago natin gawin yung water elevator, isa-set up muna natin yung ating killing chamber area thing kung saan nilalagay rin natin yung ating mga chests. So, mababa lang tayo dito ng a few blocks. Tapos,
magki-clear out lang tayo ng little area sa ilalim ng spawner natin para sa ating mga hoppers at mga chests, yung ating storage. Hindi na natin siya lalagyan ng fancy item filters or whatever. At para maging one-hit kill yung mga skeletons natin, kailangan mahulog sila sa hoppers na to from 22 blocks pataas. Kaya gagawa tayo ng pillar ngayon ng 22 blocks. At pag nakataas na tayo ng 22 blocks, magdidig lang tayo in this direction papunta sa water elevator natin later. And then lalagay tayo ng sign over here. So balik na tayo sa ating water elevator. Mula dito sa ating soul sand, mag-pillar up din tayo ng another 22 blocks. At alam nating nakataas na tayo ng 22 blocks dahil, woho, yun yung sign na iniwan natin kanina. So bago natin nilagay yung tubig dun sa ating water elevator, lalagay na rin natin yung tubig dito sa actual main spawner chamber thing natin. So ito, nag-pillar up ulit ako dito sa ating water elevator. So maglalagay na rin tayo ng tubig dito at maghuhukay tayo pababa dahil kailangan natin tanggalan yung ating dirt pillar syempre. And ilalagay na natin yung ating mga, ano tawag dito? Kelp, yes, or kelp all the way pataas. And well, kailangan natin bumalik pababa dahil i-check natin one last time yung mga water streams natin at i-ensure natin na lahat sila ready na para matulak yung mga skeletons natin pababa dito sa water elevator na to. Tapos, pag ready na lahat, pwede na natin tanggalin yung kelp natin dyan at pwede natin i-test itong elevator natin. So, kung pumasok tayo dito, oh look at that, natutulak na tayo ng bubbles all the way pataas. So, isa-set up na lang natin yung water stream natin dito gamit itong mga signs over here. So, wait, kailangan natin ng one last sign dito para block niya yung tubig natin. And then, ito, lalagyan na lang tayo ng water. Oops, mali. Wait, dapat dito sa pinakadulo. And then yan, matutulak yung mga skeletons down our butas over there. Dito, mahuhulog sila sa ating hoppers na inayos ko na rin. Nilagyan ko ng mga carpets dyan sa ibabaw nila para hindi ma-stock yung XP sa loob nila. And dito, makakasilip tayo sa ilalim para matamaan natin sila with our swords. Oh, and syempre, kailangan natin palalagyan ng slab yung ibabaw ng ating spawner para wala mag-spawn sa ibabaw ng spawner mismo. So ito, test lang namin ni Apple with you yung mga water streams namin dito. Imagine nyo na lang mga skeletons na nanggaling dyan sa spawner. So ito, matutulak kami ng mga tubig pababa dito sa water stream na to kung saan mapipilitan kami pumunta dito sa ating water elevator. Posible ma-stock yung skeletons dyan pero kung madami na sila, magtutulakan sila until makataas sila and then matutulak pababa dito. And makikita nyo, ang konti na lang na health natin tulad ng mga skeletons na mahuhulog dito. So yung last step na lang ay kailangan tanggalan yung torch dyan sa ating spawner para mag-spawn na finally yung ating mga skeletons. Meron. Oo. Oh, ayun na sila. Oh, balik. And then takpan natin yung butas. Tapos kung maghintay lang tayo dito sa ating kill chamber, eventually darating yung mga skeletons. Ayun na sila, yes. At lahat yan, dapat mga one-hit kills na lang dahil dinrop natin sila mula sa mataas na height. And ayun, one hit lang para mapatay lahat ng mga yan. And nakukuha na ni Apple with you yung mga levels. So hindi ito yung pinakamabilis na paraan para magkaroon ng levels, pero yung maganda dito ay sobrang madali lang siya i-set up at sobrang safe dahil pwede tayo tumayo lang dito hanggang sa dumami yung mga skeletons dyan, tapos tamaan lang natin sila lahat with our sword and then magkakaroon tayo ng XP and bones and arrows and lumpia. Tapos dito rin sa Java Edition, di natin kailangan ng mga trident killers parang sa Bedrock Edition farms dahil yung mga swords dito sa Java, meron silang parang sweep attack and kita nyo yun, ang daming mga kalaban na tamaan ng sabay-sabay. Pero yun na muna yung ating episode for today, guys. Marami tayong nagawa sa episode na to, no? May isa pa sana akong gusto ipakita pero lalampas na ata tayo sa ating 15-minute time limit sa ating mga videos dito. So sa susunod na episode ko na lang ipapakita yung mga iba pa nating mga adventures. Kaya thank you for watching dito sa episode na to and magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na adventures namin ni Apple with you. Oh, and may gusto nga pala ako simulan na bagong thing na gagawin natin dito sa end ng ating mga videos. It's the comment of the week. Papakita lang natin mga comments na iniiwan ng mga tao sa last video natin. And yung comment of the week natin ay from JB Ariento 97 o J Barriento. But yeah, thank you for the nice comments. And mag-iwan rin kayo ng comments kung gusto nyo ma-feature sa next comment of the week thing natin. So yeah, that's it guys. Thank you for watching. Goodbye!